I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipinos sa buong daigdig and OFW. Hello po. Ayan, mayroon tayong upload videos update sa inyo mga besa. So maraming nagtatanong, hindi nawawala yan, no? Kung kumusta na raw po yung budget ni Madam Sara Duterte. Magkano nga ba raw ang ibibigay sa kanya dahil sa mga kontrobersyal, sa mga na hindi tamang paggastos. Marami alam nyo po yan. Bagamat sa inyo napanood nito. Ngaw, ito ang sagot mga kababayan. Alam nyo, ito si Speaker Martin, napakabait mga bes. At maganda naman ang kanyang statement, bilang isang leader, no? At tama naman ang kanyang ginagawa, dahil itong budget ni Sara Duterte ay talaga naman ika nga, 'di ba, naaayon sa batas po 'yan na kailangan ang bawat ahensya ng gobyerno ay mayroong kaukulang budget po 'yan, no? At may tamang cost 'yan, guys, tamang halaga. So dahil dito mga bes, sa kabaitan ni Speaker Martin, no? Sabi nga ng Biblia, love your enemy. Oh, that is biblical 'yan, sabi ng Panginoon. Dahil itong si Speaker Martin ay talagang masasabi natin very professional mga kababayan. Okay? So dahil dito, basahin natin ang buo. At panoorin niyo mamaya yung sinabi ni Congressman Chowa. Sabi po guys ng ating mahal na speaker, ayan. Courtesy niya yan guys Office of the Speaker Official Statement 25 September 2024 na late ito, pero kailangan natin i-upload kasi nga may nagme-message. Ito po ang kasagutan. Shout out sa inyo mga bes, Sabi dito, bilang speaker, naunawaan ko ang mga sentimento ng ilang kasamahan ko sa Kongreso tungkol sa hindi pagdalo ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga deliberation ng plenaryo para sa budget ng kanyang tanggapan. Alam nyo, may pusong mamun talaga rin naman ito. At maganda naman yun, 'di ba? Yung kanyang move bilang isang opisyal naman. 3 beses siyang inanyayahan, ngunit hindi siya sumipot bilang mga kinatawan ng sambayanan. Umaasa kami na tutuparin ng lahat ng opisyal ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa pambansang budget. Ayan. May ilang membro ng Kongreso na nagmumungkahi na bawasan pa ang budget ng Office of the Vice President. At ang iba pa ay nagpanukala na gawing zero ang pundo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Naku, biro mo guys, zero budget. Kung nagkataon siguro dilaw ang nakaupo, ay sus, baka zero nga talaga, pero hindi naman siguro dahil batas po yan kailangan mayroong budget ang mga ahensya. At ito naman si Speaker bilang isang leader at abogado din yan, no? Nakikita niya din na siyempre yung mga staff ni Sara Duterte or sino man yan sa opisina niya nagsisweldo din, so kailangan din niya rin na swelduhin ang kanyang mga staff, no? Ngunit tinanggihan ko ang mga mungkahing ito, naiintindihan ko ang mga pagkadismaya, pero naniwala ako na mahalaga pa ring magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President para magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Kung tatanggalin natin ang pundo, wala ring pakinabang ang mga mamayan, lalo na ang mga umaasa sa serbisyo ng opisina. Di ba? Mr. Speaker Martin Romualdez, Bagong Pilipinas. Tingnan nyo, napakabait niya rin talaga. Di ba mga kababayan, tahimik lang ito. Kahit binabastos ng mga DDS, okay lang. Di ba? At yan naman ang totoong isang pinuno. Alam nyo mga kababayan, real talk tayo. Alam nyo kung si Sara Duterte at si Speaker,
si Speaker pa rin kasi very experiencado ito, very spoken, hindi ano guys, no, hindi pala away, hindi mahiyain, no. Talagang ika nga, talagang makikita mo yung kanyang leadership. At yan naman na ang ibang congressman, talagang pinupuro naman talaga siya, no. At puro tulong-tulong ito, mga kababayan, si Speaker, wala na, kasi, malaki ang katulungan ni Speaker Martin kay sa ating mahal na Pangulo. Na, alam nyo, nagtutulungan itong magpinsan na ito, sa totoo lang. No, pero sa mga anti-Marcos, sabi nila, wala namang kwenta yan. Walang kwenta, wala namang nagagawa. Biro mo yun. Ha? Anong silbi nila nakaupo kung di sila nagtatrabaho, di ba? Siyempre, pupunain sila ng majority. Kaso lang, ang pumupuna lang dito kay Speaker, yung mga DDS at saka yung iba dyan ng mga matatandang oposisyon. Sabi dito, tuloy. Kaya naman, alinsunod sa ating konsultasyon, ngayong hapon sa mga lider ng partido politikal mula sa National Party, NP, National People's Coalition, National Unity Party, ayan, Party List, Coalition, Foundation at iba pang aming sinunod ang rekomendasyon ng Committee on Appropriation matapos ang kanilang masusing pagrepaso. Okay. Ayan guys, ang magiging budget para sa OBP ay 733 milyon na halos kapareho ng budget noong panahon ni Vice President Leni Robredo. Dapat yun. Doon tama, di ba? Maganda naman yun, mga kababayan. At least, 733 milyon guys. Ang laki-laki na niyan. Di ba? Nasa sa iyo yun, ang tamang pag-budget. Di ba? Ikaw ang leader, alam mo kung paano mo gastusin, dapat nasa tama para hindi ka masilipan ng COA. Ganun lang yun Pagdating sa pera ng taong bayan, dapat ang mga politician maingat maghawak dyan. Kailangan sa bawat bibilihin nyo or saan nyo gagastusin, may resibo para pagdating ng panahon, another budget, another year, pag tinanong kayo uli ng House Committee, mayroon kayo ipresenta. Sus Maria Joseph, kadali lang kung kumpleto lang resibo nyo Hindi yung wardas-wardas, lustay-lustay, pera ng bayan, gusto nyo ng tama, ibalik nyo sa mamamayang Pilipino. Ganun lang yun Kung ganyan, puro lustay, wardas, kaya wala tayong asenso ganyan lagi no? Ang ilan sa mga pundo na original na hinihingi ng OBP ay ilalagay sa mas angkop na mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development. Maraming programa kasi ang DSWD guys IX, TUPAD, marami pa Hindi lang pa, marami pa. DSWD at Department of Health and DOH, this will rationalize the budget of the OBP. Maaring mag-refer si VP Sara, ayan, Vice President Duterte ng mga taong lumalapit sa kanyang tanggapan para sa kakukulang tulong sa nasabing ahensya. Tama naman. Sa huli, mahalaga ang patuloy na serbisyo para sa kapakanan ng ating mga kababayan at kailangan ng mga tanggapan tulad ng OBP ang sapat na pundo upang magawa ito. Bagaman inaasahan natin ang pananagutan at pakikilahot, mahalaga rin na tiyakin na magpatuloy ang serbisyo publiko para sa ikabubuti sa lahat. Speaker Martin, ayan guys G. Romualdez, 19 Congress, House of Representative, OC. Pero guys hindi paligtas din si Sara dahil patuloy pa rin po guys ang pag-uusisa yung mga budget sa mga nakaraan. Kung tama yung naririnig natin, nababasa, nasa ombudsman yata yan or sa korte. Sa COA, nakikita naman natin na mayroong kakulangan at mayroong hindi tama sa paggastos ng budget ni Sara. So, hindi pa tapos po, no? Pero ang pinag-usapan lang dito, ang budget niya. Well, anyway, ito, maganda naman ito, ang ginawaan ni Speaker at malaking katulungan na yan. No, sa actually mga kababayan, hindi lang 2.37 billion ang hiniling ni Sara, actually 3 billion. Ang laki, di ba? Mga bes, alam mo, kung hihiling ka din naman ng ganyan nakalaki ng budget, dapat
in the past na mga budget na ibinigay sa'yo, may prove ka na yung mga budget na yun, ginastos mo ng tama. Dahil kung nakikita ng House Committee no, or sambayan ng Pilipino na ang mga budget na ginastos mo ay nakikinabang ang mamayang Pilipino, aba, hindi lang ba 3 billion? Baka bibigyan ka pa ng 4 billion, di ba? At least, kapaki-pakinabang, mga bes, ha? So, yan. Ano po ang kapalagayan nyo, mga beswa? Dito sa statement ni Speaker. O, di ba? So, dahil dyan, guys, panoorin nyo itong statement ni Chairman Congressman Chowa. O, siya ang chairman dyan sa budget ng OBP 2025. Eh. Okay, panoorin nyo guys ha. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. I will correct you, Christian. No? Ang request po ni VP talaga, original, is more than 3 billion. But, sa budget call. Sa budget po niya. Pero yung DBM po, ang inaprubahan lamang po dito is more than 2 billion. Laki. So, nung nailatag na po to sa Kongreso at doon nga po sa committee hearing, ayaw po niyang sagutin at kung ano-ano po yung mga atake, may mga personal attack pa sa mga kasama naming kongresista instead na sagutin na lamang kung saan nagamit itong pondo, until dito sa plenaryo, hindi po maidepensa ni Congressman Sia Alonto itong kanyang budget. So, paano mo naman ibibigay yung kanyang hiling kung hindi naman niya maipaliwanag ng maayos kung paano niya ginasta yung spending? Kasi para aprubahan mo yung future o yung budget ng 2025, syempre pagbabasihan mo kung paano niya ginastos ito nung nakaraan.